Mga kalingap, nakilala namin si Ashley habang ito'y nagtitinda ng banana Q. Isang 20 years old na may nakaraang hindi niya malimot-limot at tinangka na rin niyang wakasan ang sariling buhay ng dahil dito. Pero ganun pa man, sa kabila ng kanyang mga hindi magagandang pinagdaanan, pinahanga niya kami sa kanyang mga sinabi. Nag-start po ako ng naghiwalay po sila mama nung buntis pa lang po sa akin. Tapos noon po si mama sobrang hirap, nag-asawa po siya. Tapos hanggang sa may mga nangyayari po na di maganda doon sa asawa niya kasi nag-addict po. Tapos hanggang sana, ikaw po kasi kasi. Parang nakagawa po parang binabastos ka gano'n? Opo, hanggang ngayon po, dinadala ko pa din yun, nag-take pa rin po kami dun sa kaso. Yun na din po may kaso? Opo, yun na rin po yung dahilan ng stress ko sa buhay na parang gusto ko na po sumuko. Buti po, pinapaalala po sa akin na nandyan pa yung lolo't lola ko. Kasi po, parang, ang sakit po, parang araw-araw ko na pong dala yun hanggang buong buhay ko na po parang yun. trauma ka. Pero parang kita ko sa'yo, napaka-strong mong bata. Nagpaka-strong po ako para kalalola po. Pero kung ako lang po, sarili ko lang po iisipin ko, ayoko na po. May mga times din po na nag-tempt po ako na sumuko na. Pero sabi ko, baka po talaga may plano sila. Kasi hindi po natuloy na, although na hospital Paano klase? po. Napakamatay, gano'n? Opo, nag-try din po ako na. Humingi ba ng tawad sa'yo? Opo. Sorry. Opo, pinapatawad ko po kasi sabi po sa Diyos na dapat magpatawad ka na kapwa po. Nagpatawad po ako, kaso po, may batas po tayo. Yun po yung pananagutan niya. Galing. Pero bilang tao po, pinapatawad ko na. Kasi ako lang din po yung mahihirapan kapag hindi po ako nagpatawad. Yung batas na lang po yung hinayaan ko para sa kaso niya. Tapos yung batas ng pagkatao ko po, nagpatawad po ako. Ito. Sana makatulong sa'yo sa iyong pag-aaral. Ayan. Bilangin mo kung ilan yan. Sobrang thank you po. Kasi wala po. Ngayon lang po ako naka-apply ganito. Tapos sobrang dami pong tulungan niyo din po ako. Sobrang thank you po. Panoorin ang kwento ng buhay ni Ashley at siguradong kapupulutan ito ng aral. Ikaw yung nailapit sa amin ni Sir Olives, no? Opo. Akala ko barbecue yung titinda mo. Hindi po ako nakapag at naglinis. Naglinis. So, banana Q. Mm-hmm. So, yung mga kalingap, ito pala si, pangalan mo ulit? Ashley po. Si Ashley, yung nailapit sa atin dati, yung na-scout ni Sir Olives na di natin napuntahan, ngayon nakasalubong natin. Titinda siya ng banana Q. Ayan po. Dito po yan, dito po malapit kina Melka, kina Kuya Andy. Yan, ilang taon ka na, Ashley? 20. 20. Pero okay lang na ma-vlog ka namin. Okay lang sa'yo? Lang. Nung nakausap po ni Sir Olives, okay lang naman sa'yo na ma-vlog ka namin, ganun. Mm-hmm. Okay lang sa'yo? Okay lang. Bakit okay lang? Kasi gusto ko din po makapag-aral. Tapos sabi po sa akin ni Sir Olive, nilalapit po ako sa inyo. Okay. Kailan ka na nakita? Nung last na pumunta po sila dito kay doon po sa pinagagawa niyo po ng bahay. Habang nagtitinda po ako dito nung barbecue, nagdaan po sila din na vlog po nila. Hindi ka pala nag-aaral. Ilang taon ka na? 20 po, hindi na pa ako nag-aaral. 20? Ano yung natapos mo? Hanggang saan lang? Lang po, senior high lang. Senior high? Opo. Okay, tapos? Nag-take po ako ng college. Tapos nag-stop po ako kasi po nag-working student po ako kasi hindi na po kinaya. Bakit? Asan ba yung magulang mo? Bakit di ka nakakapag? Si mama po may pamilya na po. May iba na? Apo, pero nagsusupport na lang sa'yo. Pero parang naiwan ka sa ere, naiwan ka sa Hmm. Parang naiwan ka. Si papa mo?
Yung papa ko po, wala na po, matagal na. So parang naiwan ka nga, ano? Kasi yung nanay mo may iba ng pamilya. Tapos ikaw, sino sa'yo, nagbibigay ng baon or nagpapakain sa'yo? Nung nung nag-aaral po ako, nag-working student po ako para kapag tapos nito po, si mama po nagbibigay ng allowances. Yun po, minsan nagtatrabaho din po, tapos nagtitinda. Tapos nito po mga nakaraan, halos wala na din po, kaya nagtinda na lang po ako. Ng banana Q, po, tsaka barbecue. Po. So, pangarap mong makapag-aral, syempre. Opo. Parang mag-isa ka ngayon, Anong pakiramdam ngayon na mag-isa ka, tapos yun, kailangan mong magsikap mag-isa. Wala yung magulang mo. Bata mo pa, 20 ka pa lang, no? Na dapat pinag-aaral ka nandiyan yung magulang, nag-aaral ka, di ba? Medyo medyo mahirap kasi napag-iiwanan na po ko yung mga batch ko po na una na sa akin, samantalang ako nandito pa rin po. Kaya parang gusto ko rin pong humabol. Lalo na ngayon po kasi ang hirap lalo na dito kasi kapag hindi ka po dito nakapagtapos sa Pilipinas, wala kang maayos sa trabaho. Galing, tama. Buti naman ay malinaw yung isip mo na gano'n. Aware ka sa ganong patakaran dito sa bansa natin. Kailangan talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ka nagsusumikap at nagtitinda ka ng kung ano man pwede. Ano pa yung mga napasok mong sideline? Po, sa bakery po. Nag-bakery ka na rin? Balot po ng tinapay. Tapos sa Regan din po, nagtendera din po sa bakery. Kumusta ang buhay mo ngayon? Saan ka nahihirapan? Sa pag-aaral po, financially po kasi dito po sa ang hirap po makakuha ng scholar. Nag-try po pero hindi man po nakapasa kasi marami din po mas may kailangan pa. Kaya sabi ko mag-work muna po, tapos ipon. Para so ito na nga yung work mo, So maruya, nagtitinda siya ng maruya. Magkano naman yung kinikita mo dyan? Pagtitinda mo ng maruya? Po, yan depende po kung ilan po yung matubo pag naubos po lahat. Pero at least, tawag dyan, naisip mong magtinda, meron kang goal, meron kang mindset na kailangan mong wag patamad-tamad, di ba? Bakit ganon? Bakit yun yung mindset mo ay kailangan mong magsikap? Kasi po, gusto ko po makabalik sa pag-aaral. Dahil talaga sa pag-aaral lahat, Kasi po kung hihinto po ko, tapos wala din naman po akong gagawin, useless lang din po yung kaysa Oo nga, tama. Kaysa huminto siya, walang gagawin. Galing. So far, nakaipon ka naman. Opo, yung mga naipon ko po, gusto ko din po magtulong din po kala lola kasi sila. Natulong ka pa kina lola mo? Kasi po, sila lola po, wala na din po silang Gusto ko po yung lolo ko makabawi po kasi hindi man po sila pabata. Kaya gusto ko din po magsikap para kay lolo po, makabawi sa kanila. Grabe, ang dami mong plano, no? Ang dami mong plano sa buhay, pero andun ka pa lang sa, kumbaga, step 1 pa lang, syempre, wala ka pa sa kumbaga, di ka makapag-aral sa sobrang hirap. Kailangan mo pang mag-ipon para makapag-aral. Then iba kasi ngayon, nag-aaral na lang, di ba? May nagpapaaral sa kanila. Pero ikaw, mas mahirap kasi kailangan mong sariling sikap para makapag-aral. And since andito tayo, nag-vlog tayo, dito sa Team Kalingap. Alam mo naman Team Kalingap? Opo. So, may mga viewers na makakapanood nito. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Sa mga nanonood? Kung para sa akin po, kung mag-advise po sa mga manonood, yung mga, kagaya ko po ng teenager, kapag may opportunity po kayo makapag-aral, tapusin nyo. Kung gusto ng magulang nyo, pinag-aaral kayo ng magulang nyo. Anuhin nyo po kasi, habang bata po. Kasi pag nagtanda na kayo, hindi na kayo, makakapag-aral man kayo, hindi nyo na matatabaho ulit kasi matanda na po. Pag bata po, tas yung sakripisyo po ng magulang nyo, intindihin nyo, tas i-pursue nyo po yung goal ng magulang nyo kasi na-realize ko lang po yun, sabi sa akin ng mama ko na mag-aral kang mabuti kasi hindi para sa kanila, para sa akin. Ito lang po kasi po, ang hirap po talaga pag patanda na. Galing. How about naman actually sa mga kapwa mo kabataan? Ano yung gusto mong message sa kanila, no? Na andyan na yung opportunity na nakakapag-aral na sila, no? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Yung
i-pursue nyo na po yung goal nyo kapag nakakapag-aral na kayo, tapos pinapaaral na kayo ng magulang nyo na wala na kayong problemahin. Kasi marami pong tao na may kabataan na gustong mag-aral, wag po silang maano sa mga mahimok sa mga masasamang like jamming dito, jamming doon. Kasi yung inom dito. Mga barkada, gano'n. Okay lang po magbarkada, pero wag naman po yung sobra. Tapos kapag pinag-aaral nga po, yun i-pursue na po kasi ang dami pong mga kabataan na gusto makapag-aral na hindi nabigyan ng chance. Magpasalamat na lang po sila if pinag-aaral sila ng magulang nila. At saka po yung mga natulungan nyo po, napakaswerte po nila kasi may napapanood mo yung iba? Opo, may mga taong handang tumulong sa kanila na matupad yung goal nila. Tapos nagpapasalamat din po ako kasi nabigyan nyo po ako ng chance na ma-vlog dito if makapagtapos po ako na magawa ko po yung gusto ko. Kung hindi ko man po maibalik sa inyo yun, maibabalik ko na lang po sa ibang tao. Galing naman. Pwede mo bang ikwento yung mga naranasan mo na buhay, ganyan, para malaman din ng mga viewers natin yung kung sino ka at ano yung mga pinagdaanan mo? Nag-start po ako naghiwalay po sila mama nung buntis ko lang po sa akin. Tapos noon po, si mama sobrang hirap. Nag-asawa po siya. Tapos hanggang sa may mga nangyayari po na di maganda doon sa asawa niya kasi nag-addict po. Tapos hanggang sa di ko pa kasi kasi. Parang nakagawa po yung parang binabastos ka gano'n? Opo, hanggang ngayon po, dinadala ko pa din yun. Nag-take pa rin po kami doon sa kaso. Yun na din po may kaso? Opo, yun na rin po yung dahilan ng stress ko sa buhay na parang gusto ko na po sumuko. Buti po, pinapaalala po sa akin na nandyan pa yung lolo't lola ko. Kasi po, parang, ang sakit po, parang araw-araw ko na pong dala yun hanggang buong buhay ko na po parang yun. Parang trauma ka. Saka, hanggang ngayon pala ay di mawala sa isip mo. Opo, lalo na po pag nag-healing pa kami. Pero, parang kita ko sa'yo, napaka-strong mong bata. Nagpaka-strong po ako para kalalola po. Pero kung ako lang po, sarili ko lang po iisipin ko, ayoko na po kasi ang pagod. Alam ko po na ganito yung buhay na mapagod, pero parang naano ko lang din po na parang ang hirap sa pagdating po sa akin kasi nangyayari nga po yung hindi dapat mangyari sa amin ng stepfather ko. Tapos, yun nga po, yung mga gusto ko po, hindi ko po ma-reach yung ko, na parang ang hirap po. Pero lang po, yung lolo ko, nagpapalakas po ng loob ko, yung lola ko. So ngayon, parang mas close ka na ngayon sa lolo't lola mo? Lolo't lola parang po. sila inspirasyon mo? Opo, sa lolo't lola po ako naglaki. Ang galing. Mabait sila sa'yo? Okay sila? Opo, sobra po. Na totally po kahit wala sila, nabibigyan din po nila yung gusto ko. Although yung mama ko din po kahit single parents po siya, nagsisikap po siya Sisikap naman siya sa'yo. Para makabawi po Kaso ang problema nga lang yung stepfather mo. No? Opo. Ano yung mensahe mo sa yung lolo at lola? Papanood nila ito. Sobrang pasasalamat ko po sa lolo't lola ko. Although na hindi lang po ako yung apo nila, pero pinaramdam po nila sa akin na walang kulang po sa pamilya. Sila po yung nagtayong mama at papa ko na hindi po ako kulang, hindi po ako nag-iisa. Sobrang pasasalamat. Hintayin lang po nila na makasikap ako, babawi ko po lahat ng binigay po nila sa akin. Kahit sumobra po, kahit maghirap po ko, okay lang po, basta makabawi po ako, alam mo lola. Yun lang po yung goal ko sa buhay. Nag-start po ako mag-high school dito po. Nagtitinda po ako ng mga lumpia, ganon. Para po, dami mo na palang tininda. Para po may Lumpia, dagdag po, pambaon, Tapos nung nag-pandemic po, nag-start po ako magtrabaho sa bakery po. Okay. Tapos naglipat po ako ng school kasi bumalik po yung face-to-face classes. Naglipat po ako ng school sa Labo para po modular lang, para po makapag-work pa din. Doon na po ako nag-working student na po sa Regan. Para po makapagtapos po ako ng high school, ng grade 12, senior high po, nang hindi po naghihingi. Sarili mong sikap din yun, nakapagtapos ka ng senior high. Wow, galing Tapos talagang sariling sikap. Nag-enroll po ako sa Mabini.
College of Education po. Nag-tuition po ako ng sarili ko lang din. Sarili mong ano din, Opo. sikap. Tapos Galing. nung second sem na po, uminto na po ako kasi nagtaas po yung tuition po ng Mabini. Meron pa po akong babayaran na bahay, yung boarding house po. Kasi kung mag-uuwian po ako, lalong mapapamahal po ako. Tapos yung tuition po, yung uniform na ina-allowed na po sa amin na hindi ko po ma-provide sa sarili ko. Kaya nag-decision po muna ako mag-stop. Mag-stop. Oh. Ayan. So, ang dami mo na palang pinagdaanan, ano? Pero, buti di ka tumigil, di ka sumuko. Ano po, may mga times din po na nag-tempt po ako na sumuko na. Sumuko. Pero, sabi ko, baka po talaga may plano sigad. Kasi hindi po natuloy na, although na hospital Paano klase? po. Napakamatay, ganun? Opo, nag-try din po ako na overdose po ako na halos na tumira na po ako sa hospital. Pero kahit ako po sabi ko, nahihirapan po ako sa hospital. Pero nakikita ko po yung lola ko na nagbabantay sa akin na mas nahihirapan po. Kaya parang sabi ko, siguro hindi ko na lang po ulitin kasi masawa po ako doon sa lola ko na nakikita niya ako na gano'n. Na parang sabi ko, kung mawawala po ako, parang mahihirapan din po sila lola. Grabe, sinubukan mo palang wakasan ng iyong sariling buhay. So, sobrang stress na po problema. na hindi ko na alam yung gagawin ko. Dahil nga po doon sa stepfather ko, nung nagsabi na po ako sa magulang ko na gano'n na nga po yung nangyari. Doon na po nag-start yung stress ko. Doon na dyan po yung lola ko, yung mama ko na nag-support sa akin. Na hindi lang po doon matatapos yung buhay ko. Di pala biro ang pinagdaanan mga kalingap nitong ni Ashley sa edad niyang 20 years old. Kailan ang birthday mo? March po. Katatapos lang. 24. Pero ang dami na niyang pinagdaan ng hirap, pagsubok sa kanyang buhay. Pero ganun pa man, kumapit pa rin siya kay Lord, no? Sabi nga niya ay di pa yun ang kanyang oras. Kailangan pa niyang lumaban para sa kanyang lolo at lola. Parang sila naging inspirasyon mo, mga lola at lola mo. So ngayon, nakilala ka ng Team Kalingap. Shoutout kay Sir Olives. Thank you sa iyo. At ngayon, anong naramdaman mo at andito ang Team Kalingap ngayon? Napa-vlog ka namin. Ano yung bigla mong naramdaman? Yung una po, medyo kinakabahan. Pero sobrang blessed ko po kasi ang daming tao po na naghihirap. Tapos isa po ko sa napili din ninyo na ma-vlog. Kaya parang sabi ko, ipupursue ko na po kasi sobrang blessed. Bihira lang po yung opportunity na ganito sa sobrang dami pong tao dito na nakasama po ako. Kaya sobrang thankful din po ako kay Sir Olive na na-vlog niya po ako. Sobrang dami na po ng Team Kalingap na natulungan, lalo na po dito sa amin. Nakita po namin natulungan po halos ang ginhawa na po ng buhay nila. Kaya parang nung nalaman ko po na iba-vlog din ako, sabi ko sobrang blessed ko na lang din po kasi sa lahat po ng natulungan nila, halos gumanda na po yung buhay na bago. Opo, yung mga walang bahay po, natulungan din po nila. Si Joy. Yung mga taga rito si Joy, si Melka. Actually, si Ate Melin, taga rito rin. Tapos si Ate Stern po, yung kapitbahay namin na dati sa Kubo lang po nakatira. Tapos ngayon po, maayos na po yung bahay niya. May natutulugan na po siya na hindi na nagtutulo yun. Kaya sobrang blessed din po. Ayan. O nga pala, matanong ko lang, bakit pala di mo naisipan na lumapit sa amin, humingi ng tulong, gano'n? Kasi po, hindi po ako masyadong nun sa camera. Like, nakikita ko po kayo nun dito. Tapos, yung mama ko po sabi nun, nung birthday ko, nagpa-picture po ako nun sa inyo dito. Ay, ganun? Dati po. Kailan? Matagal na tayo nung kay Ate Maylin Pata. Nung nagpa-picture po ako, sabi ni mama, bakit di daw po ako mag-try magsabi? Sobrang mahihain po talaga ako dati pagdating sa camera, kaya hindi na lang din siguro mga 2 years ago tayo, or mga 3 na tagal na nun Kay Ate Maylin pa yun, di ba? Opo. So nahihiya ka, kaya hindi ka lumapit. Pero si mama mo is okay naman siya, kumbaga hindi naman siya nagkulang sa'yo. Hindi man po, sobrang blessed din po ako kasi kahit single mother siya, hindi siya nagkulang sa aming magkapatid na provide niya pa din yung... Panganay ka ba o ano? Bunso. Bunso ka? Opo. Ayun. So bro, bili tayong maruya. Magkano yan? 10 po yung dalawa, tapos 5 lang po yung isa. 10 dalawa? Yung nakadalawa po, 10 5.
Okay, may tigdadalawa pala. Sige, bilhin na natin yan lahat. Ano? Magkano yan lahat? Bilangin mo. 85 lang. Mura lang pala yan. So, o nga pala, doon sa kaso, kumusta pala? Okay na ba? O di pa rin? Tuloy pa rin? Ano na po, yung kaso po. Baka sabi po kasi sa amin, kasi medyo natagalan po kami magsampa ng kaso. 6 years po yung Ay, tagal. 4 years na po kami nag-hearing ngayon. Tapos, ganun po, pagpalapit na po yung hearing, medyo masakit, makakaba, nagpa-flashback na naman po yung mga nangyari. Parang, ganun. Pero, ko na lang din. Humingi ba ng tawad sa'yo? Opo. Sorry. Opo, pinapatawad ko po kasi, sabi po sa Diyos na dapat magpatawad ka ng kapwa po. Nagpatawad po ako, kaso po, may batas po tayo. Yun po yung pananagutan niya. Galing. Pero bilang tao po, pinapatawad ko na po. Kasi ako lang din po yung mahihirapan kapag hindi po ako nagpatawad. Yung batas na lang po yung hinayaan ko para sa kaso niya. Tapos yung batas ng pagkatao ko po, nagpatawad po ako. Galing. Napaka-matured ng pag-iisip mo. Mahirap yun, magpatawad. Lalo na kung hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin yung ganong mga pangyayari, di ba? Iisip mo. Sobra po. Naiiyak ka pa rin kapag Opo, sobrang sakit lang po kasi wala pagkabata ka po ako, pinangarap kong maging madre po. Tapos, bigla pong nawala yun. Sabi ko, although hindi ko naman po kasalanan na nawala agad yung pagkababae ko, hindi ko na po kaya umanap sa Diyos na parang babaguhin ko na lang po yung pangarap ko kasi wala na rin naman po. Although binago ko po yung sarili ko kasi nakikita ko po din sila lola na nahihirapan na. Sabi ko, kung hindi po ako magsisikap, sino po? Kasi may pamilya na lahat ng anak niya. Ako na lang po yung babawi sa kanila. Kaya yun, nagbabawi po ako kahit paunti-unti po, kahit nag-groceryhan ko lang sila lang, sakto lang. At least po, ang saya po sa puso ko na nakikita yung lolo ko na nakasmile po na sabi niya, lagi niya po sa akin sinasabi na kapag daw po nawala siya, ako daw po yung favorite na apo niya kasi ako lang daw po yung nakakaalala sa kanila, nakakapunta sa bahay nila, nakakadalaw-dalaw po. Mahal ko po talaga yung lolo ko. Sila po yung buhay ko. Kung wala po sila, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin. Sabi mo nga kanina, dahil sa kanila, kaya tinigil mo na yung munti ka ng yung plano mo na tapusin yung sarili mong buhay. Kasi yung lolo ko po, nung nalaman niya po yun na sobrang nasaktan po siya, inatake din po siya. Tapos sabi ko na po ako sa lolo ko kasi stroke na nga po. Tapos pinag-overthink ko pa yung lolo ko. Yung lolo ko na wala pong ginawa, kundi mahalin ako, ipagtanggol sa mga magulang ko kahit na kagawa po ako ng mali. Kaya sobrang thankful po ako. Tapos kung mababalik po ulit ang buhay ko, wala po akong ibang pipiling pamilya kundi ang lolo ko. Kahit mahirap ang buhay. Opo, kahit maulit po yung nangyari sa akin, sila pa din po yung pipiling kong pamilya. Nakakatuwa naman. So, at least ngayon, di ba, pinili mong magpatuloy, no? At magbago. Mas masaya po kasi kapag may kinilala ka po talagang Panginoon, sobrang mapapabago po talaga yung buhay mo. Although dati po, wala po kung kinilalang. Opo, kasi sabi ko, bakit sa akin sa sobrang daming tao? Tapos doon ko lang po na-realize na bata pa talaga ako kasi hindi ko po makita yung ibang tao na parang nahihirapan na. Although kahit sila din po pala nahihirapan. Kaya doon ko lang po na-realize nung hindi lang ikaw yung nakaranas. Hindi lang po ako. Galing. Marami kami. Kaya, nakakatuwa. Mas marami po sa akin naghihirap. Kaya yun po, na-realize ko na lang din. Yan, so palapakan natin si Ashley. Napaka-matured ng kanyang pag-iisip. At ang daming aral na mapupulot ang mga kabataan kagaya niya. Kahit sino po. Kasi maganda po yung kwento na ikwento niya sa atin, na i-share niya sa atin. Talagang maraming matututunan, no? Marami tayong matututunan sa kwento niya. Ayan, so, ayan Ashley, bibigyan kita ng tulong, makatulong man lang or may pandagdag
sa iniipon mo para makapag-aral ka someday. Ano? So, Sobrang thanks po. so ito Ashley, sobrang dami mong na-inspired. Isa na kami doon, kahit nakikinig lang kami sa kwento mo. Pinahanga mo kami sa iyong katatagan, sa iyong pagiging matured, no? At yun, ito, sana makatulong sa iyo sa iyong pag-aaral, ano? Ayan. Bilangin mo kung ilan yan. Sobrang thank you po. Bakit? Kasi wala po. Ngayon lang po ako nakakakunan ganito. Tapos sa sobrang dami pong natulungan niyo din po ako. Sobrang thank you po. Ilan yan? Magkano? 10K. Uy, palapakan na natin. Sobrang thank you po talaga. Ba't ka naluluha? Sobrang thank you po kasi malapit na po yung enrollan. Tapos meron na po akong pang-enroll ulit. So, saktong-sakto pala yung namin, no? Yung pag-vlog sa'yo. Ayun. So, deserve mo naman yan. Parang sumisikaw ang dibdib. May sakit ka ba sa... Hindi po, minsan po, ina-adapted ko ako ng, yun nga po sa depression, nahihirapan pong Nahihirapan siya huminga. Tapos, Hinga mo lang. Okay lang. Nagulat ka ba? Nagulat siya sa binigay natin. hindi, ganito lang po talaga. Po, Sobrang medyo, saya. Masaya ka ngayon. sobrang saya po. Hindi mo inaasahan. Hindi po kasi, akala ko po kasi talaga, yung kay Sir Olive po na, sabi ko sobrang busy niyo po, sobrang dami niyo pong tinutulungan na akala ko po yung kay Sir Olive na pagsabi niya sa akin na iba-vlog niyo ko, matatagalan kasi po, sobrang, sa pananood ko po na ang dami niyo pong pinupuntahang lugar, tapos nakita ko po sobrang busy niyo pa yan, kaya nung sabi niyo po kanina na iba-vlog niyo ko, sobrang hindi po ako makapaniwala. Nagpunta po ako doon sa kapitbahay, tapos sabi nila sa akin, mag-a-artista ka na. Sabi ko, hindi, gusto ko lang mag-emote ka ako sa kanila. Gaganon lang ako nila. Pero ngayon, saan mo gagamitin yung pera na natanggap mo? Yung yung iba po, ready ko po for enrollment po. I-keep mo, Opo. Tapos yung iba po, idadagdag ko po dun sa pang-negosyo ko po para kung hindi man mag-aral po ulit ako, hindi na po ako mag-barbecue sa school po ng Mabini, pwede po ulit ako magtinda. Yun na po yung gagawin. Nagtinda ka sa Mabini? Nung nagpasok po ako ng pagkain, bawal po. Kaya, ang gusto ko na lang po itinda if ko, accessories po. Kasi marami po doon mga teenager na, ang dami po nilang accessories, di ba po, pag teenager ka, ang dami nilang binibili na kung na hindi naman talaga importante. Grabe, business-minded, Oh, Norman, kanina ka pa natatakam sa Maruya. Kanina pa natatakam sa Maruya, Oh, Lolo. Ato, ikaw, isa ka pa rin. Kanina ka pa na... Tawa ka ba? Yung dila mo nakalabas na sa Maruya, Ay, salamat. Salamat. So, thank you sa pag-share ng yung story na di mo kinahiya. Talagang kwento mo lahat. Di mo kinakahiya yung Hindi po kasi para sa akin po, inspiration na rin po ng ibang makakapanood. Like, kung may bata man din po na naranasan yung naranasan ko, iisipin niya po na lumaban na lang din kasi hindi lang po siya yung galing nito ni Ashley, bro. Nakakahanga. Nagawa ng ganong bagay. Matured. Yung hiya po. Sabi mo nahihiya ka, pero ngayon di ka naman pala nahihiya. Hindi po, dati po mahihiyain ako. Pero ngayon po, yung hiya, sabi ko, wala pong mangyayari. Ano mangyayari? Di ka kayang pakainin. Yung po nangyari sa buhay ko, ginawa ko na lang po inspiration para mas maging matatag po ako. At ang importante dyan, lumapit ka kay Lord. Yun talaga. Si Lord ang nagbibigay ng lakas sa atin. Sa inyo pong lahat na nagwa-vlogger, yung charity vlogger po, sobrang thank you po kasi ang dami nyo pong natutulungan, lalo na dito sa Pilipinas po na halos walang-wala po ang mga tao na nandyan po kayo para tulungan sila. Sobrang thank you po sa inyong lahat.
Kay Kuya Rob po tsaka kay Kuya Bal po, sobrang thank you po kasi kayo po yung simula po habang nanonood po kami nila mama. Sobrang dami nyo na pong natulungan na mahihirap na gusto makapag-aral, na makakuha ng maayos na tirahan na hindi tumutulo yung bubong. Ang dami nyo na po napagawa ng bahay, kaya sobrang thank you po sa inyo na naisipan nyo po yung mga ganitong bagay sa pagtulong po sa kapwa natin Pilipino. Sobrang thank you po sa inyo. Thank you rin. Thank you po, mga kalingap, sa mga gusto pong tumulong kay Ashley. Bukas po ang ating FB page. Ayan. Message nyo lang po yan. Yan po ang ating FB page. So, lahat po yan ay 100% makakarating po sa kanya. Ayan. Thank you rin kay Sir Olives. Supportahan nyo po Sir Olives. Thank you po. Siya yung nag-ano sa akin. Siya yung nakausap ni Ashley, Kasi pag napunta man tayo dito, pagkadating natin, kumbaga wala tayong masyado nakakausap dito sa neighborhood nila. Uwi din tayo kaagad. Kaya yun, di natin alam na may iba pa palang nangailangan ng tulong dito sa lugar nila Kuya Andy. So, thank you po. God bless po sa inyo lahat. Ayan. Jesus loves you. Bye-bye.